Happy Valentine's Day everyone! Kung yung iba excited sa kaganapan ngayon, ako naman excited na magluto sa isa sa mga paborito ng mga anak ko, ang luncheon meat musubi. Kadalasan talaga sa musubi, spam talaga ang ginagamit. Kaso naaliw lang ako dito sa Pure Foods luncheon meat, may paganyan na pala silang size. Nabili ko pala to last December sa TikTok shop. Isa sa nagustuhan ko sa Pure Foods luncheon meat, hindi ako naaalatan dito. Mas mura siya kaysa dun sa nabanggit ko na isang brand. Syempre, hindi din to pahuhuli sa lasa. Masarap talaga. Pure Foods pa ba? Tapos yung corned beef nila, ay Diyos ko po, favorite namin mag-ina yun. Kaya Pure Foods, beka naman. Ito namang luncheon meat slicer, masasabi kong best budol talaga to sa akin. O diba, pantay-pantay yung hiwa, walang dayaan yan. Hating kapatid talaga. Oh, what country is this? Kitang-kita mo naman yung quality, di ba? Hindi ako nakabili ng Japanese rice, kaya itong Mindoro Dinorado na lang binili ko. Medyo sticky at mabango pa. Support local tayo mga ka-ems. Ganun dapat. Yung musubi ko, nilalagyan ko talaga ng scrambled egg. Nasa inyo kung anong gusto nyo itoppings. Pwede rin namang plain lang. Tinimplahan ko lang yung itlog ng asin at paminta. Tapos naglagay ako ng konting gatas para maging moist yung scrambled egg. Para hindi masira ang forma ng scrambled egg tuwing binabaligtad nyo to. Ang technique ko dyan, tinatakpan ko. Hayaan nyo lang siyang maluto. Medyo brown nga lang yung sa ilalim. Pero presentable tingnan yung nasa itaas, di ba? At saka gustong-gusto ng mga anak ko yan yung tostado sa ilalim. At para maging pareho ang size ng itlog at ng luncheon meat, ginamit ko yung lata bilang egg cutter. Ngayon, gagawa naman ako ng musubi sauce. Paghaluin lang ang 3 kutsarang toyo sa 1 kutsarang oyster sauce. Tapos lagyan din ng 2 kutsarang asukal at half teaspoon ng ground pepper. Hindi ko na to hinaluan ng mirin at sesame oil. Pero nasa inyo kung gusto nyo lagyan. So ayan, pinirito ko na yung luncheon meat kung saan ako nagprito ng scrambled egg. Kaya greasy pa yan. Hindi na ako nagdagdag ng mantika para hindi oily yung musubi. Tapos pininturahan ko na siya ng musubi sauce. Yung iba sinasabaw na nila sa luncheon meat. Yung iba naman minamarinate pa nila. Eh di ba medyo maalat yung luncheon meat. Kaya hindi ko na siya binabad, binabrush ko na lang. So walang idea kung anong lasa ng sauce nito. Para siyang teriyaki sauce, manamis-namis. Ayan, hilong-hilo na naman sila, kababaligtad. Para pantay yung pagkaluto. Ulit-ulitin mo lang yung process. Lagyan mo lang siya ng basting sauce. Okay, pwede na to. O diba may glaze? Magpiprito lang ako ng walang sauce. Para may option sila. Sprayhan ko lang ng oil yung frying pan. Ako lang ba yung gusto sa luto ng spam, yung katamtaman lang? Yung hindi siya toasted? Kasi yung iba gustong-gusto nila yung toasted. Yung parang umangata na sila ng karton. Gusto ko kasi yung sakto lang, parang buhay ko lang din. Yung makita ko lang yung parang may mayard na or may crunch na dun sa gilid, okay na yun. Naku, sa paggawa ng musubi, kailangan mo talagang bumili ng cling wrap. Mahihirapan kang kunin kasi didikit siya sa pinggan. Eto, bubudulin ko kayo dito. Ang tawag dito ay musubi molder. Saludo ako sa nakaimbento nito. Pinapabilis na talaga yung gawain mo. Tapos may freeze scoop pa siya. O, alam na, kung bet nyo yan, nasa yellow basket ko lang. Eto, kailangan nyo talagang bumili ng ganito kalaking nori or seaweed. Ayan, ginupit ko lang. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo maliligaw, basta sundan nyo lang yung guhit o yung pedestrian lane na yan. O, ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo muna lagyan ng cling wrap yung pinggan bago nyo i-assemble yung musubi. Una ko muna nilatag yung nori, kailangan yung smooth part niya nasa ilalim. Next, yung musubi molder. Yung kanin pwede nyong haluan ng sesame oil tsaka sesame seed. Pero yan, hindi ko muna siya hinaluan. Kasi yung ibang anak ko ayaw ng ganun. Gusto lang nila yung plain rice lang. Hindi na ako kumontra, sila naman ang kakain yan. Tsaka Valentine's Day naman, mapasaya ko naman sila. Dahil half day lang sila, dahil Valentine's Day nga, at may school activities. Kaya ito yung bagay na baon sa kanila. Snack food lang ba? Pang snacks tapos kanin? Very Pinoy, diba? Ito yung tamang tanong na what country is this? Ayan, pinahiran ko lang ng tubig yung nori para dumikit siya. Oh, charan! Ito na yung kinumutang luncheon meat. Oh, ayan yung isa, nakabalot na siya ng cling wrap. Nakalimutan kong videohan. Basta yung nilagay yung cling wrap sa pinggan, yun din ay pambabalot nyo sa musubi. Gumawa din ako ng walang toppings na itlog. Yung luncheon meat lang at saka kanin. Eto para kay Sean. Syempre, hindi ako pwedeng magsayang. Kaya yung natirang scrambled egg, papabaon ka rin sa kanya. Gusto din naman niya yan. At ito naman para sa isa kong anak na si Erson. At para naman to sa anak kong si Camille.
Request niya, lagyan ko raw ng sesame oil yung kanin. Hindi ata ka, bender. Sige, okay. Yan. Tabingi nga lang tos. Ay, wara. Ito ko lang. Ano siya? Bitin na bitin ako. Ooh. Stand. Siya, dito na yung baon mo. Hulaan mo kung ano to. Sophie! Yes! Thank you, Mama. Welcome. Oh, kaya ano ko rin. Ay, may pabangs. Kampay. Oh. Artistahin. Di naman nakukuha sa commercial. Sarap. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Mom. Shan! Eh!